Alright, so another day, another learning, no? Another learning na naman tayo. So punta natin si Ricky dito. Rick, good morning Rick. So kamusta? Okay lang. Medyo matagal na rin tayo din nakapag-vlog, ano? Mga 3 weeks, no? Mga 3 weeks na siguro. More than 3 weeks na, mag-1 month na, no? Kasi busy na tayo, no? Oh, busy na. Oh, tsaka alam mo naman yung pag-vlog natin, ano lang yan, hobby lang yan. Hindi natin ito pinagkakakitaan, di ba? Kaya pala before that na. Hindi, teka lang, for reference, anong araw ngayon, Rick? December 14, 2024, Saturday, so wash day. So walang uniforme. Anong sabi mo, Rick? May namit wala ko na, sir, yung mga... May namit ka na follower natin, saan? Doon sa may Capitol. Somewhere sa Capitol site. Sa may 7-Eleven. 7-Eleven. O, i-shoutout mo na siya kung sino man siya. Sa kanila kasi nalimutan ko din tanong yung mga pangalan niyan. Pangalan nila? Edi mag-comment na sila pagka na-view na nila to. Sige, so ano yung last natin na topic sa magka-cutting list tayo, no? Sige, gawa tayo ng cutting list mamaya. Tapos i-insert na lang natin dito, no? So, okay na, papatapos na. Wala na, ayan, tawag yan dry pack, yung pinaka-bricks natin sa parking, no? Tapos yung pinaka-kalsada natin, yung backhoe doon, yung excavator, wala na. Tapos ilang beses natin itong no? Grabe na, lugi na contractor natin sa safety net, Rick. Ilang bagyo, no? 3 bagyo, no? Sila Pipito. Diba pag ni bagyong Pipito, tanggal yan. Tapos bumili ulit yung contractor ng net, tanggal, ika nga, diba? Install, pagka kaka-install pa lang, dili pa rin, diba? So anyway, at least pinatatahin na lang natin kasi siguro mga 2 months from now wala na, tatanggalin na natin yung mga scaffolding, no? So patapos na tayo. Alright, sige, so yun lang muna, i-continue na lang natin sa may cutting list, ha? Sige Rex, sige. Alright, so for today's video, gagawa tayo, as promised, gagawa tayo ng rebar cutting list, no? So ito yung first rebar cutting list natin, no, na using PowerPoint. Okay, so for our rebar cutting list, example natin, ito yon. Gumawa, pinaka basic lang to, no? Merong table siya. Table niya is merong mid span, may left support, tsaka right support. Pero yung sa mga blueprint, hindi ganito pagkakasabi. Ang nakalagay doon is continuous support tsaka discontinuous support. So sa atin, para basic, para mas talong maintindihan, sinimplify natin, ginawa natin ng left support tsaka right support. Okay, tapos meron top, meron bottom. Okay, so ito yung rebar loading nya. Itatranslate natin yan into a fraction sa next page. Okay, for next page, ito yung span natin, no? Sa span, ito muna yung detalye. Yung span nya is grid line, no? Kasi expose natin yung sarili natin sa project site na talaga, hindi lang yung sa eskwelahan. So ito ngayon, pag gagawa kayong ng cutting list kasi sa site, yung babasahin nyo yung plano, yung blueprint, yung nakalagay doon is yung mga grid line. And then tapos ilalagay nyo na lang yung kung galing sa center line papunta ng edge ng column. Yun na lang importante doon. Pero kung sa advance na mag-rebar cutting list kayo, hindi na namin ito kinukuha. Center to center lang, ika nga, grid line to grid line lang ang kinukuha namin. Kami na nag-a-adjust doon. Alright, kasi sa eskwelahan o yung sa code, ang nakalagay doon is clear span lang naman talaga. In fairness, no, clear span yun, hindi sa center. Diba? Alright, so proceed tayo sa next page. Yon, yung sabi ko kanina, etong rebar loading, itatranslate natin into fraction para mas madaling maintindihan. Ito yung 4/3, ibig sabihin nun, top bar is 4 na piraso, yung bottom bar 2. Check yung mga previous vlogs ko, nandun yan. Meron akong vlog dati na regarding kung paano magbasa ng rebar table. Tapos yung mid span 2/4, sabihin top bar 2, bottom bar 4. Yung sa right support, 4 ang top bar, 2 ang bottom bar. So yung ganun ang pag-interpret. Susulat mo dyan yan para mas mabilis.
Okay? Tapos yung depth of beam 0.6 meters. Importante yan mamaya. Okay, tapos yung table natin ito, bar mark yan ha, walang K, sorry. Hindi ko na ilagay yung K or parang naburyata. So bar mark, shape, bar diameter, unit weight, number of pieces, cutting in meters, commercial length in meters, scrap in meters, tapos total cutting in meters. Wala hong standard nito, wala ho yang code. So yung sa may talaga yung ginagamit ko talaga mahaba yan. Sinimplify ko lang para malaki sa screen, mababasa nyo pa, no? Yung hindi importante, yung hindi gagamitin, hindi ko na nilagay. Okay? So habang tumatagal yung paggawa ninyo ng cutting list o kung ano yung mga requirements ng kliyente o ng project, dun din dadami yung mga column nyo. Ika nga, mas maraming column, mas maraming information na maibibigay. Pero depende na rin kung kailangan nyo. Kung di nyo kailangan, wag nyo na ipakita. Alright? Sige, next page. Ito na, nilagyan na natin ng bakal. Nilagay natin dito is TB stands for top bar. Yun yung bar mark, top bar. Okay? So main bar to top main bar. So since ang main bar natin dalawa, di ba? Paano malaman kung main bar yan o extra bar? So pagka top bar, yung clue mo is ito lang tatandaan mo, yung nasa numerator. Yan. Pero not all times not all times. May mga designer na talagang nag-exhibition. Pero siguro mga nasa 90% ganon. No? Yung sa mids pa nang titingnan mo, numerator, yun yung pinaka main bar mo sa top bar. Okay? So this time, dalawa. So, tapos, eto na, ilalagay mo na sa shape yan. No? Pag nakita nung nilagay mo dyan, sa shape mo na makikita yung detalye. So, 0.3 yung squalas. I-squalahan mo yan ng 30. Granting na wala ka namang tinitingnan na blueprint. Walang construction notes. So, wala kang idea, no? Kung ilan ang squala nun. So, doon ka sa rule of thumb. Gagamit ka ng 12D. So, safe na yan, 12D. No? So 12D ng benching ko, 12D ng bar diameter is somewhere nasa 30. Alright? I-round up po na lang yan. So nasa 30. Okay? Pero kung meron ka naman blueprint, nasa construction notes yan, sundin mo yon kung ilan man yon. Alright? So pag gumamit ng 12D, safe na yun. Okay? Tapos, yan, syempre, mo na lang yan, tawag niyan, galing sa center, pero pagkadang gamit mo, nakascale na yun, so wala ka ng problema dito. Ang atupagin mo na lang, itong lap splice, tapos yung squala. Okay? So kung mano-mano ka gagawa ng cutting list, yun lang, i-add mo pa yan. Okay? Since yung lap splice is located sa top bar, sa midspan, 40D. Ayun, again, kung wala kang tinitingnan na blueprint, walang construction notes na available, gagamit ka lang ng 40D. No? Huwag ka lang bababa ng 40D, safe ka na. Pero take note, sa mga projects ngayon, hindi na 4D. Lagpas na talaga ng 4D. Mahaba na yung mga lap splice. So, pagka mayroong construction notes o blueprint, tingnan mo yon, hanapin mo yung lap splice doon. Sigurado mas mahaba pa sa 40D sa 40D na roll natin. Okay? So 25 times 4 edi 1 meter. So yun 1 meter. Hatiin mo yan sa dalawa, tag 50, tag kalating metro yan. So ganon. Ika nga basic mathematics lang yan. Galing sa center, sa gitna, dagdagan mo ng half meter. Ayun na yun. Again, kung mabilisan, nasa mga previous vlog ko naman yun kung mabilisan lang na cutting list talaga, ang kinukuha namin center line lang, yung grid line lang, diba? Yun lang. Pero depende na rin careful kasi hindi lahat ng grid line nasa gitna ng poste. May mga grid line na nandito sa iba-iba, no? Iba-iba. Pero most likely nasa gitna yan. Okay?
Sige, so yun lang, mailagpas mo lang ng konti ng center line yan, safe ka na. Total, ikaw na bahala gumawa ng allowance dyan as per commercial land. Okay? So, tuloy tayo. I-add mo lang yan, i-add mo lang. So, pag-add mo dyan, yung cutting mo is, eto, 5.7 plus 0.3, di 6 meters. O, tapos gagamit ka ngayon ng, syempre, ng 6 meters. Tapos, wala kang scrap. Yung scrap mo, 0. Okay? Yung ginagamit ko na cutting list, yung sa iba, kasi gusto ng kliyente na makita kung ilan yung yield. So, ini-insertan ko lang ng yield yan in meters. Ano sabihin ng yield? Yield is ilang pirasong magagawa kung yung commercial length ang gagamitin mo. Example, yung cutting natin ng bakal 6, gumamit tayo ng commercial length na 6, ang yield niya is 1 piraso. Diba? Tapos wala kang scrap. Hindi ko lang nailagay dito kasi liliit yung table eh. Alright? Kasi to total cutting kilogram to in kilogram. Sabihin niyo yung mga cutting. Tapos yung iba, dinadagdagan pa namin to ng total commercial length na weight nandito. Diba? Depende na rin sa gusto ng kliyente mo o kung gusto mo rin, kung anong gusto mo na information na makuha mo sa table mo. Yung iba naman, minsan pag gumagawa kami ng cutting list for fabrication purposes, hindi na namin sinasama yung weight. Diba? Magpa-fabricate ka, hindi naman importante yung bigat, diba? Yung weight. O, pag magbibiling ka, ayan, kailangan mo ng weight. So, ilalagay mo sa cutting list mo yung weight. O kaya, magbibidding, mag-order ka ng bakal, ganon. Diba? Gusto mong malaman yung total weight kasi diba, pag bibili ka ng bakal, per kilogram yan. Although, per piraso or per length. No? Pero ang babayaran mo, per kilogram pa rin. Alright, proceed tayo sa next page. Yun, nasa extra bar na tayo. Bar mark ETB, extra top bar. Diba? O, so, yun na yun. Ito, diba, pag extra top bar, L/4 ng clear span. Yan, L/4 niyan, dagdagan po pa ng 40 sa center line, tapos plus eskwala mo na 30, ayun na. Diba? Yun na yun. Na-explain ko na ba kung ano ibig sabihin nitong 30 na eskwala? Yan yung sa 12D pagka wala kayong reference, gumamit kayo ng 12D. Pag available yung blueprint saka yung table, yung construction notes, wag 12D ang gamitin nyo. Yung anong nakasulat sa blueprint, yun ang i-apply nyo. Okay? Yung sa akin pang mabilis na lang yan. And yet, pasok pa rin, safe pa rin sa code. Okay? So, L/4 yan, plus 40, center line, tapos eskwala. Di 2.8 plus eskwala na 30, lalabas na 3.10. O ngayon, kukuha ka ng calculator, hahanapan mo to kung saan commercial length na pinakakonti lang ang scrap mo. O yun sabihin nun. So sa atin, gagamit tayo ng tawag niya ng 7.5. Yung scrap niya 1.3. Ito 1.3 magagamit pa sa mga separator bar yan. Ang dami mo pa magagamitan yan. Alright? So yun extra top bar. Bakit walang 1 tsaka 2? Kasi pareha lang sila ng dimension. Yun ibig sabihin nun. Okay. Tapos yung number of pieces, 4. Ba't naging 4? Dalawa to, tsaka dalawa to. Tingnan mo Yung main bar, itong black main bar is 2. Tapos, syempre, para maging 4, dalawa to. So, 2 plus 2, 4. Yun ibig sabihin nun. Okay? So, next page. Bottom bar 1, sub 1, BB1. Meron ng BB to kasi yung splice nito iba ng haba. Ayun yung sabihin nun. So, bar mark, bottom bar 1, BB1. So, paano kukunin yan? Ito, gamit na natin yung code. Yung code na to is yung lap splice mo muna unahin mo. 2H or 2D. The depth nito 0.4, i-multiply mo ng 2 sa 80. Sabihin nun, bawal ka na raw mag-splice papasok ng 2D. Yung 2D mo is 80, so bawal ka na mag-splice dyan. Sabihin, yung dulo ng bakal mo dito, ng lap splice mo, hanggang dito lang. So sabihin niya, hanggang dito,
40D mo 1 meter, ilan na? Meron ka ng 1 meter. Itong haba na to, 1 meter yan. Plus ito, 80, di 1.8. Plus ito, 40, edi ilan? Diba? Ilan na? 1.8 plus 40, 2.2. Ito na yon. Yung straight bar mo, 2.2 plus 30 na skwala. Lalabas na 2.7. Kung wala kang blueprint construction notes na binabasihan sa lap splice mo. Pero pagka meron kang tinitingnan na blueprint o na construction notes, i-check mo muna yung lap splice kung ilan, kung gaano kahaba, yun ang i-adapt mo dito. Okay? Since ako wala naman akong granting na tinitingnan, yun ang nilagay ko dito na 40D. Alright, so ganun lang yun ha. I-ano nyo lang yung papano, yung pinaka-principle niya. Okay, yung diameter niya, 25, unit weight 3.54, dalawa. Ito naman. Anong rule ba sa bottom bar? 90% ganito nangyayari. Yung 10% extreme na yon. Depende na sa mga designer, no, na na-encounter natin. Pagka naman bottom bar, ang clue mo, ang guide mo na yun ang pinaka main bar is yung mga sa support niya. Yung support, dalawa. Yung sa right support, dalawa. Midspan, 4. Yung sabihin nun, most likely, yung main bar niya, bottom bars, dalawa lang. Tapos yung sobrang dalawa, extra bar yun sa midspan ng bottom bar. Okay? So, ganun ang pinaka most likely na nangyayari. Mga 90%. Alright, so, dalawa. Dalagay mo dito. Number of pieces na yan, kakatingin mo, 2 piraso lang yan. Tapos 2.2 plus 0.3, 2.7 yan. Ngayon, kukuha ka ng calculator, hahanapin mo yung pinaka-commercial length na konti lang ang scrap. So, pag-calculate natin, lumabas na gagamit tayo ng commercial length na 6 or 6 meters. Tapos, ang scrap nun is 0.6 lang. Diba? 0.6 lang. Magagawa nun, yung yield nun, which hindi ko nalagay dito, 2 piraso. 2 piraso, ang yield niya, magagawa niya na merong scrap na 0.6 meters. Alright? So, ito yung total cutting weight niya. Okay, so next page. Yan, BB2 na, no? BB2, bottom bar sub 2 kasi iba na yung haba niya. Kaya merong sub 2 na siya. Okay, ganun pa rin. Eskwala na 0.3, 12D gamit natin. Tapos ito, i-arithmetic mo na lang yan. Arithmetic mo na lang yan. O, diba? Merong ito, 0.4 yan eh. O, 0.4. Tapos itong haba na to, hanggang dito ka lang. Tapos i-add mo tong lap splice. I-add mo yan. I-add mo yan. Sa atin, 1 meter yan. Kasi gumamit tayo ng 40D. Pagka meron kang reference na blueprint, kung saan nandun sa construction notes, hanapin mo kung ilan ang lap splice ng 25mm. Tsaka mo i-adapt dito. Sa atin, 9.2 ang total natin dito. Diba? 9.2 plus 0.3, 9.5. Again, hahanap tayo ngayon ng commercial length na pinakamalapit dyan. Ang pinakamalapit, sureball na yan, 10.5. Yung nga lang, may scrap ka na 1 meter. Wala tayong magagawa doon. Pero magagamit pa yan, yung 1 meter. Magagamit pa yan, mga separator bar, etc. Okay? Tas, kung nalagyan natin ng yield na column dyan, yung yield niya, 1 piraso. Gagamit kang 10.5, 1 piraso lang magagawa mo na merong 1 meter na scrap. Yung weight niyan is 73.23. Itong scrap na yan, kasama sa bayad yan. Kasama sa bidding yan. Diba? Kasama sa bidding, tapos sino na makikinabang pag yung mga scrap na yan? Yung owner pa rin, yung contractor pa rin. Diba? Yung contractor. Shout out pala sa mga engineer na tuwang-tuwa pagka ang daming scrap na, ano? Diba? Ika nga pang merienda, di ba? Okay, next page is extra bottom bar. EBB bar mark, EBB extra bottom bar. Yung bottom bar is, ang pagkwenta ng haba niyan is 2/3 of clear span. Alright, 2/3 of clear span yan. So nilagay ko na lang doon. So 2/3 yan, so may sumobra na 1/3. Datiin mo yung 1/3, 1/16. So, sabihin yung pinakadulo nito, 1/6. 1/6 yun. 1/6. Pinakadulo niyan. Lumabas na 1.6.
Alright, so straight bar yan, syempre. Lalabas na 6.3. Diba? Ang cutting mo. Tapos, hanap ka ng commercial length, wala nang iba. Pinakamalapit, 7.5. May scrap ka na 1.2. Diba? Tapos yung iba naman, mas madali kung contractor ka, binayaran naman to ng kliyente mo, yung iba hindi nila pinuputulan, 7.5 na ang nilalagay dyan para mas mabilis. Diba? Yun ang mga ano doon. Tapos, yung iba naman, yung 7.5, hati lang sa gitna yan. Para wala nang scrap, wala na. Anyway, binayaran naman yan. Hindi na nila pinuputol, tsaka para magkaroon ng scrap. Kung ilan yung commercial length, yun na lang dinidivide nila. Hinahabaan na lang nila yung mga bakal. Yun na yung yun na yung magkikater nung yung sa mga imperfection mo. Kasi pang mabilisan diba? Kaya kami, ginagawa namin, hindi na namin to kinukuha yung mga clear span na yan. Pagka pang mabilisan na pagka pang mabilisan ng mga cutting list na may deadline, yun na. Ito na lang, dito na lang kami kumukuha sa commercial end. Hinahati na namin yung mga waste. Yun na yung mga, di ba, dapat kung stricto ka, hindi naman talaga sa center line yan. Dapat iusog mo pa ng konti. Di short ka na kung center line ka lang. Pero don't worry, kasi yung mga sobrang yan, hindi mo na puputulin. Ilalagay mo na dyan para magti-take care ng mga, kasi nga hindi perfect yung natin, yung pag mga alignment ba, diba? So yun yung purpose nun. O kaya pag nakita ng inspector sa site, bakit nandito lang to, iusog ng konti, ay di meron ka pang extra, napasok ka pa sa code, pasok ka pa sa cutting, diba? Kaya importante nilalagyan mo ng scrap dyan, yung ilan pinakabutal, para alam mo na, sige, kung in kaso, just in case na yung inspector ipapausog-usog nyo ng konti sa mga alignment, safe pa tayo, hindi pa tayo masashort ng cutting. So ganun lang yung talagang pagka experience ka na ng rebar, cutting list, tsaka sa installation. Alright, so next page is stirrup na tayo. Ito stirrup na nilagay natin kasi isang stirrup lang naman gagawa ko ng special video na to kung paano talaga tong meron tong technique. Nagturo sa akin ito by experience na lang. Kasi the hardest talaga ako may magtatanong doon pinakamahirap na cutting list. Yung cutting list na pinakamahirap is yung cutting list na gagamitin ng tao mo sa fabrication. Kasi babalikan kanila, engineer, kulang yung cutting list na binigay mo na sukat. Yung papahiya ka doon, di ba? So yun ang pinaka-stress talaga. Kasi pag nakat na yun pag nakat na nila ng 500 pieces, tas mali pala yung cutting na binigay mo, disgrasya na. Di ba? Paano na lang yung mga kinating, tas maiksi pala, mahaba. Okay lang kung mahaba, pwede maputulan. Pero kung maiksi, yun ang binigay mo na cutting list. Cutting list na sukat for fabrication. Di ba? Nangyayari yan mostly sa mga ties. Okay? So, ito lang. Kung atras ka lang ng ito, 400 by 60, atras ka lang ng 8, ng 80, so magiging 320 to, ito, 520. Tapos yung pinaka seismic hook, na 0.2, ang ginamit natin dito is 10D. Ang ginamit dito, check nyo yung previous video ko, 10D ang ginamit natin. Pero again, kung merong blueprint na reference nyo habang gumagawa kayo ng cutting list, hanapin nyo yung page na tinatawag na construction notes, hanapin nyo yung mga sukat nito, mga detalye. Yun ang gamitin nyo para wala kayong problema sa mga inspector ninyo. Okay, mga design consultant o kaya mga project site inspector nyo. Diba? May mga ganun na strict talaga na 0-0. Pero kung pang-bidding lang, walang problema. Kung mahaba kasi at least sureball kayo. Meron kayong allowance pagdating sa bidding. Okay? So, yun na yun. I-add mo yan. 1.92. Yan total na yan. 1.92. Tapos, hahanap ka ng pinaka-konti ang scrap. This time, gamit tayo ng 6 meters. 0.24 meter lang ang scrap natin. Alright? So, ito total natin yan. Next page is ang total nun is 328.81 kilograms. Itong isang piraso na to na span ng beam or girder, diba?
Pagka sa actual, ang dami yan. Sa actual, siguro mga 3 to 4 spans yan. Nakahilera yan. Mas mabilis kung gagamit ka ng drawing na to. Ito, mano-mano to eh. Just for vlog lang to eh, na illustration. O pagka sa actual talaga, pang mabilisan yan. Para hindi ka na mag-arithmetic, mag-add yan. Gumamit ka lang ng AutoCAD, mas mabilis kasi scale na. Diba? Yun ang pinaka ano dyan. Tapos, ayun, meron kang table, meron kang Excel. Diba? So next, ang gagawin natin is column o kaya footing. Sige, footing tsaka column ang next na gagamitin na gagawa natin ng ano, ng pinaka simple lang. Kayo na mag-explore, ng pinaka magbibigay lang ako ng basic, kayo na mag-explore ng mga ano, mag-practice kayo para magawa nyo ng mas mas advanced na cutting list. Alright, so cutting list sa table, walang standard yan, depende na sa paggagamitan nyo. Kung gusto nyo pang kumuha ng need nyo pa ng information, dagdagan nyo ng column. The more column you have, the better. No, kaya lang for illustration, hindi na maganda, hindi nyo na makikita sa screen ko pag marami pang column. Tapos yung mga splicing, ito may nagtatanong. Ito ginawa ko, option 1 lang to. So sa tingin ko, pwede pang hanggang option 3. Ika nga, i-mix and match mo lang yung mga commercial length. Importante lang is, nasa code ka ng location. Importante lang, number 1, pasok sa code sa splicing zone location. Yun lang. Tapos yung mga squala, mga LD, length of development length, yun lang. Tapos yung commercial length, pwede nyo yun ang ipag-mix and match. Pwede nyo na. Ito, pwede nyo ilagay sa kabila. Depende na. Basta mag-splice lang kayo kung saan allowed mag-splice. Tingnan nyo sa column. Pagka nakapunta na tayo ng column, tingnan nyo doon. May magko-comment, sir, hindi na maganyan. Maraming option yan. Basta correct lang ang location mo ng splicing zone, pwede pa rin yan. Okay? So, yan lang muna ha. Sige, thank you. Bye-bye.